Hello guys, so Batang Quiapo update. So ngayong week ay mas matindi ang mga eksena na aabangan natin sa FPJ's Batang Quiapo. So number 1 pa rin ang paborito nating palabas, ang FPJ's Batang Quiapo ayon sa TV ratings nung mga nakarang buwan. So pagdating sa primetime action drama serye, sa oras ng alas 8 hanggang alas 10 ng gabi kasi yan yung prime time. Pag prime time kasi guys ay pagpatak ng alas 8 hanggang alas 10 ng gabi ay still itong FPJ's Batang Quiapo ay number 1 pa rin at number 2 overall. So number 1 sa TV ratings nationwide itong FPJ's Batang Quiapo despite yung kabilang network ay may dalawang action serye din. So pero number 1 pa rin itong Batang Quiapo. So congratulations dito kay Direk Coco Martin, mga cast and crew at lahat na naging parte ng FPJ's Batang Quiapo. So unang eksena na abangan natin, so yung pag malapit na yung nung Biyernes ay pinakita na yung teaser. So ngayong week na natin mapapanood ito. So yung unang eksena ay itong pamimili ng boto ng mga gerero. So yan yung style ng mga gerero tuwing eleksyon, namimili ng boto. Yun yung style ng mga yung mga kandidato, lalo na yung mga matagal na sa pwesto, yung mga dynasty at saka mga trapo. So yan ginagaya ng mga gerero, yung pamimili ng boto, pandaraya at panggigipit sa mga botante. So doon, ano ba yung gagawin nila tanggol dito sa mga kalokohang ginagawa ng kanilang kamag-anak, si Miguelito at saka si Roberto. So sila tanggol, yung kampo niya at mga supporters ay nagrally. So doon ay nakatagpo muli si Tanggol at itong si Rigor kasi yung mga pulis nakabantay doon sa mga rally. So itong si Tanggol walang takot na inarap itong si Rigor, habang si Rigor naman ay pinairal naman niya yung kanyang pride. So abangan natin kung anong mangyayari itong sa dalawang ito. So I'm not sure kung maglalaban na naman yung dalawa, susuntukan na naman. So yun. At ikalawang eksena ay kung paano kung sakaling manalo man si Tanggol or di kaya dadayain siya. So kung mananalo itong si Tanggol, so itong si Tanggol nagbabagong buhay na mula sa pagiging basagulero, pagiging bad boy niya doon sa San Dimas. So itong si Tanggol ay nagpapursige na magbabagong buhay. So yung pagbabagong buhay ni Tanggol ay maring maapekto yan, at merong taong masasaktan. So sino yung masasaktan dito? Yung kanyang ama na si Ramon at itong yung lolo niya si Don Julio. So itong dalawa ay may negosyo na pulburon. So yun yung talagang negosyo nila ever since. So ito ay gusto ni Tanggol na itigil niya yan. Ititigil na nila yung ganitong gawain nila Ramon. So itong si Ramon ay hindi naman pumayag. So gusto ni Ramon siguro na dahil mayor niya yung kanyang anak na si Tanggol ay makokontrol na rin ni Tanggol yung mga ginagawa ni Ramon, pero si Tanggol ayaw niya. So ayaw niya ng ganitong klaseng negosyo. So doon ay si Ramon ay hindi pumayag. Nagalit pa nga si Ramon At ganun din si Don Julio, hindi rin pumayag. So paano na yan? Magkakalaban na ba itong dalawa? At maring maapekto kung sakaling lalabanan na ni Tanggol yung kanyang ama ay wala na iba kundi si Marites. So si Marites parang nangyari kay Mokang. Naalala nyo kay Mokang? Na-remember nyo? Yung ginawa ni Ramon kay Mokang? So parang yan yung gagawin ni Ramon kay Marites. Kaya itong si Tanggol ay dapat ng
tutukan yung kanyang nanay na si Marites. So yun lang. Pero sa tingin ko itong si Ramon ay hindi niya kayang lalabanan ito si Tanggol kasi anak niya yan eh. Kasi kung lalabanan niya, anak niya yan eh, no? Tapos merong mga haka-haka na itong si Ramon ay mukhang magpapaalam niya yung kanyang role sa Batang Quiapo. So yan yung abangan natin. Kung sakaling maging mayor itong si Tanggol, of course, gusto niya na yung kanyang pamumuno as mayor ay malinis at walang mga halong mancha, no? At yung isa sa mga maapekto dyan ay yung negosyo nila Ramon at gayon din kay Don Julio. So yan ang aabangan natin. So talagang mahirap yung sitwasyon ni Tanggol ngayon. So yung ikatlong eksena, so by the way yung sila Tinding, so si Tinding parang ayon dito nakita ko yung taping nila ay mukhang buhay pa sila Tinding at yung kanyang partner. So nakita ko sila nung nag-rally sila. So kasama pala. So parang ang mamamaalam dun sa eksena ay itong si Doña Pilar. So ewan ko kung sino nagbaril, si Marites ba or si Tanggol. So abangan natin yan. So yung isa pang eksena na abangan natin ay yung paghaharap muli ng mga Guerrero at Montenegro. Of course, nandun lahat yung pamilya nila. Nakita ni Tinding si Don Gustavo at doon sinasampal ni Tinding itong si Gustavo. At sinabi ni Tinding yung mga ginawa sa kanya noon ni Gustavo kaya nagkaganyan itong si Tinding, no? Tapos naging masalimuot yung kanyang buhay na sana na kung nagtagpo lang sila, kung nagkatuluyan sila ng boyfriend niya. Anong pangalan niya? Nakalimutan ang pangalan niya. So maayos na sana yung buhay nila, no? Kasi nagpakasal na sila noon eh. Kaso na tumakas ito si Tinding. Siguro ayaw rin niya malaman na itong si Tinding ay may anak sila ni Gustavo kaya naglayas na lang. So nasaktan doon yung partner niya. So yan, sinuntok din yung partner niya, sinuntok din si Gustavo at gayon din bumawi din si Roberto. So doon ay nandun din si Olivia at kinanta niya na hindi siya, sabi niya hindi siya Guerrero at itong si Gustavo ay anak ni itong si Miguelito ay anak ni Gustavo. So doon ay nakita ito ng mga tao, ng mga supporters nila. Kaya sa tingin ko itong si Tanggol na nga ang mananalo bilang mayor dyan sa lugar nila sa Maynila. So yun ay nag-fight scene na sila, no? Sila Tanggol. So bugbog sarado na naman itong si Miguelito. So yun ang abangan nating eksena. So magandang eksena ito, no? Naabangan natin this week sa FPJ's Batang Quiapo. So still number 1 pa rin ang ating FPJ's Batang Quiapo. So yan guys, at yan yung Batang Quiapo update, reactions, yung mga reactions and analysis at yung mga episodes na expected, pero yung mga episodes na abangan nyo sa FPJ's Batang Quiapo. So maraming salamat at kita-kits sa next video.